Grabe, oh, aagawin na ni Sara. Sangkot kasama daw yung mga retiradong general. Oo, para suportahan siya. Magiging presidente siya sa pamamagitan ng kudita. Ay, talaga. Oh, eto na. Pasok! Kudeta pero hindi raw natuloy ang ilang retiradong general na gusto raw sanang ipwesto Eto, mga kababayan ko, pakinggan nyo ha. Oh, pakinggan nyo. Maigi, maliwanag ha. Oh. Nagbalak daw ng kudeta pero hindi raw natuloy ang ilang retiradong general na gusto Nako. raw sanang ipwesto si VP Sara Duterte. Siguro ito yung sinasabi ni Greco Belecano na marami daw babaliktad. Nag-viral yun mga kababayan, ano? Ha? Nag-viral yun. Yung pong post niya na sa 21 daw maraming babaliktad. Wala hong bumaliktad, mga kababayan. Siguro yun. Ang git naman ng Armed Forces of the Philippines, Ano? usok lamang yan at walang pinagmumulang apoy. Wala, usok lang. Yan ang problema kay Sara, mga kababayan Umuusok, walang apoy Frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ako, ito na. Sumiklab ang spekulasyon ngayon. May mga retiradong general umano na nagplano ng kudeta Ala ka! laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hala kayo! Gusto nyong pabagsakin si Pangulo? May mga nagplano daw, mga kababayan, Sino? Siyempre, sangkot si Sara Duterte dyan. Isasabay daw sana yan noong September 21 na protesta, pero hindi naman nangyari. Binalak pa raw ilagay sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kaya naman pala, mga kababayan, ang magbebenepisyo yung baliw na Vice Presidente ng Pilipinas. dating Senador Antonio Trillanes IV. Yan. Aktibong Buti pa ito mga kababayan, lahat ng sinabi na ito, nagkatotoo Ano yun? Senator, ano? Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, aktibong nag-iikot ang ilang retired generals na kaalyado ng mga Duterte para Nako! hikayatin ang militar na mag-aklas. Alaka, inaaya-aya ninyo yung mga matitinong mga militar, ha? Kayo, porke mga retirado na kayo, walang mawawala na sa inyo. Yung mga aktibo, mga kababayan, sigurado may mawawala dyan. Di po ba? Paano yan? Kailan ba nagkaroon ng naging matagumpay? Sabi nga ni Giboy, may naalala ba kayo na naging matagumpay sa ganyang pamamaraan? Yung pag-aagaw ng kapangyarihan? Di ba? In your dream, sabi ni Buday. In your dream, Buday, sabi ni Heidi Pantino. Grabe. Ang target daw, gamitin ang galit ng publiko sa korupsyon Nako! at i-divert ito sa pagpapatalsik kay PBBM. Alak. Very active yung grupo ng mga Duterte. Yan nako, very active yung grupo ng mga Duterte. Ang objective nila ay to install Sara as president. Payag ba kayo nun? Ay, nako, Diyos ko. Vice Presidente pa nga lang. Nabibisit na tayo. Vice Presidente pa nga lang, walang nagagawa ito. Vice Presidente, puro kahihiya ng sinapit natin sa kanya. Tapos gusto nyo maging presidente pa. Grabe naman to mga ito talaga. Ano yung threat level? The threat level is nasa medium level. Alaka, Ang objective nila is to install Sara as president. Ano yung threat level? The threat level is nasa mid, no? Mid or medium level. Kinumpirma rin na Senador Ronald Bato de la Rosa na galit ang ilang retiradong sundalo at pulis. Di totoo siguro. Ano magagawa ng mga galit ng mga retirado? Wala na, mga kababayan ko. Kahit naman tayo galit sa nangyari na mga pagnanakaw sa flood control, sa mga flood control, di ba? Mga kababayan, sino bang hindi galit? Kayo lang ba may karapatang magalit? Mga unggoy pala kayo Dahil sa pangungurakot sa flood control projects. Bakit si Pangulo pagtitiripan ninyo? Samantalang si Pangulo nga ang nagbunyan-nyay niyan, di ba? Si Pangulo ang nagbuyangyang niyan. Si Pangulo ang nambisto. Si Pangulo ang nanguna para mag-imbestiga. Tapos idadamay nyo siya. Diyos ko naman. Tapos gagamitin nyo si Sara na pamalit sa isang matinong politiko, presidente, na katulad ni Pangulo. Matindi talaga ang tama ng mga ulo nyo. Matindi ang mga tama ng ulo nito. Pare-parehas na sila. Babala pa niya. Ayan babala pa ni Kalbo. snowballs
into something big, then it will constitute a threat. Feeling nila kasi mga kababayan, yung rally nung September 21, sila lang ho yun. Inari na naman ng mga DDS na tatanga-tanga kamukha ni Kalbo. Oo. Inari na naman ng mga DDS na tatanga-tanga na kamukha na itong Kalbo na to. Biruin mo nga angkin ninyo, biruin yung asahan ninyo na na yung rally para sa inyo. Ang problema, narinig mga kababayan at nakita na na wala talagang taga-suporta si Sara, kakaprangot lang, bagkos kita nyo, si Chabet nga, di ba? Binu, tinaboy, kulang na lang mga kababayan, punasan ng ebak yung mukha niyan, ng ng mamamayan. Ano nangyari? Wala ho mga kababayan. Di ba? Wala ho nangyari dito sa kanilang pinaplano. Constitute a threat. Ganyan din ang sinabi ni Trillanes. Pagka nagkaroon siguro ng panibagong political charge, wala na, mga kababayan. Ito, balikan natin na matagal na talaga na na plano nila yan. Tingnan nyo ho ito. Balita rin ho ito, nakaraang taon. Ito. Leak sa manoy planong Ito ho yung kanilang propaganda nun, mga kababayan. Para ho talsikin ang ating napakagwapo, sabi nga ni Jojo Chavez, napakapogi, napakagwapo, napakasipag, napakabait na presidente ng Pilipinas. Eto, tingnan nyo. iniugnay ang PIDEA leak sa manoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Bukod dyan, kita nyo mga kababayan, parang si Trillanes ang may info kung paano pabagsakin si Pangulo. Baka nakakalimutan nyo, mga kababayan ko, baka nakakalimutan nyo lang na si Trillanes ay dating sundalo. Kaya alam niya yung takbo ng mga nangyayari dyan sa kasundaluhan. Di po ba? Eto na, Trillanes na naman ang nakauna pakinggan at panoorin mo na. iniugnay ang PIDEA leak sa manoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Bukod dyan, nagre-recruit din daw ng mga miyembro ng PNP para sa ouster plot. Nasa frontline ng balitang yan, si Marcela Lili. May bago na naman. Kita nyo, gwapong-gwapo to, di ba, Eliza? Di ba, Aichang? Missy Cruz, Miss Au, Myra Asahan. Gwapong-gwapo. Tapos gusto nyo patalsikin, ipalit nyo yung kamukha ni Fiona. Nako naman, ewan ko na lang. Heavy, pare, Princess D, Manong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng plano. Kaya nga ho yan naitaboy, mga kababayan. Naitaboy ho doon sa dahig. Ngayon ho, mga kababayan, sinasabi nila, wala na ho. Hindi na makatayo itong mamamatay tao na to. Maring Weng, thank you naman kamusta dyan sa atin sa Japan? Kita-kita tayo soon. Tuloy. Based sa information namin is the Duterte camp. Ayon kay Trillanes, may mga aktibong senior members ng PNP na nagre-recruit para sa ouster plot laban kay Marcos. Gusto raw kasi ng kampo ni Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Yan na nga mga kababayan. Ito ho yun noon na hindi pa nakukulong si Digong. Balikan lang natin na ilang beses na talagang pinaplano ng kampo ni Duterte na mapatalsik si Pangulo para pumalit yung anak niyang si Raulo. Di ba mga kababayan ko? Ganun ho. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, Thank you naman kay Eliza. Member, sana all. pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support. Ganyan talaga kung ano yung ginawa nila kay Erap. Kyoto Kigarashi. Sabi ni Coach Kyoto Kigarashi, kokonti pa lang daw yung nagla-like sa inyo. Mga DDS, mag-like na kayo. Darating ang panahon tropa-tropa tayo. Tuloy, eto na. Pakinggan natin si Senator Trillanes. EDSA 2,
But if it's a straightforward... Kita nyo, kokopyahin yung EDSA 2. Yung po yung pang-aagaw ni Gloria Arroyo kay Erap Estrada, mga kababayan. Ano? people power or who ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Minamadali raw ng kampo ni So, Duterte. ibig sabihin pala, gusto nilang ibalik itong si Tanda, mga kababayan. Gusto nilang ibalik si Digunyo, mga kababayan. Nakikita nyo ba yung mga pagmumukha na yan, mga kababayan, sa entablado? Yaan po, mga kababayan, ang muka ng mga sangkot sa pagpatay. Yung iba, sangkot sa nakawan, mga kababayan. Grabe. Ang pagbuwag sa administrasyon dahil sa Hunyo o Hulyo ay ilalabas na umano ng International Criminal Court ang arrest warrant kaugnay ng war on drugs. Pero sabi ni Kita nyo, mga kababayan ko, nagkatotoo, di po ba? Ito lahat Alam nyo, hindi pa ho sumasablay si dating Senador Trillanes sa kanyang mga sinasabi. Tignan nyo ho ito mga kababayan ko. Ito ho ay nung nakaraang taon. Pero mga kababayan, tila ba lahat nagkatotoo talaga mga kababayan ko. Lahat ho Nagkatotoo. Di ba mga kababayan ko? Sabi sa may bagong balita mga kababayan sabi rito 3 hours ago, news update, Baguio City Mayor and former Special Advisor to the ICI, Benji Magalong, said those responsible for flood control anomalies should face jail time. Grabe. Not just ako Bicol, Saldeco, but also former House Speaker Romualdez. Hindi lang si Saldeco ang dapat makulong. Dito, isa na rin si Speaker Romualdez. Imposibleng hindi niya alam ang ginagawa ng mga tao niya. Sabi rito, mga kababayan ko. Pero hindi naman ho yan yung ating topic. Nabasa ko lang. Nabasa ko lang ho. Pero eto talaga Si Antonio Trillanes, mga kababayan. Lahat ho ng sinabi nito, nagkatotoo talaga Di po ba? Tuloy. Trillanes, hanggang ngayon wala pa namang nagre-recruit para sa ouster plot. Nako. Iginiit naman ng PNP, wala silang namomonitor na destabilization plot sa kanilang hanay. Ang pag-iikot ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa Visayas at Mindanao ay hindi raw para mag-loyalty check, kundi bahagi lang ng regular routine ng isang bagong hepe. Panawagan ng PNP kay Trillanes. So ayan na mga kababayan ko Mga kababayan ko. Ito ho ay mga dati pa nilang ginagawa talaga na nais na ho na mapatalsik ang ating napakagwapong Pangulo, mga kababayan ko. Talagang gigil na gigil ho sila kaupo pa lang. Nais nang palitan. Saan naman kayo nakakita ng ganyan? Samantalang ang taong bayan ho, mga kababayan, ay lubos yung pagsuporta kay Pangulong Bongbong. Ano po? Yun na nga lang ho. Yung pong kontento sa pamamahala ni Pangulong Bongbong ay talaga namang napakarami. Opo, napakarami ho tapos gusto nyo tanggalin na naman sa pwesto. Siraulo pala kayo Binoto namin, gusto nyo tanggalin nyo. Magkakagulo tayo. Mga kababayan, di po ba? Kung di ba naman mga siraulo itong mga Duterte, binoto natin ang Pangulo tapos gusto nila tanggalin. Kung di ba naman mga nuknukan ng mga gago talaga, mga kababayan. Magkakagulo talaga. Di po ba? Our beloved Boss Mike Cervera.